Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Ito inaantay ng lahat, suspindido na. Nako, palasyo di nakapagpigil, pinatalsik ang Kongreso. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At wag na po natin patagalin, ito na po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat matapos bigilang magsalita, patahimikin, hinarang at tinanggal pa sa puwesto bilang Vice Chairperson ng Committee na Sagip Party's Representative na walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta ay tila pumalag na at nagsalita na ang INC at ang mga miyembro na tila dismayado sa ginawang tila panggigipit ngayon sa Kongreso. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Yan, subscribe na po kayo mga kababayan. Notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tila hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang mga demo na ginagawa ng kabulastugan ng mga mambabata sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party's Representative na walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Matapos silang patahimikin, hinarang tinanggal sa Pero yan mga kababayan, no, for the information lang ng karamihan, no, hindi lang po si Representative Rodante Marcoleta, no, ang kanilang ginigipit, no. Halos lahat po ng kanilang mga resource persons, no, ay kung hindi man mapagalitan, contempt ang kinalalabasan. So, parang power tripping po ang nangyayari dyan sa sa camera. So, hindi lang po, for example, hindi lang po INC ang galit ngayon. Maging tayong mga ordinaryong Pilipino ay ganun din ang nararamdaman, no? Patungkol po dito dahil hindi lang po si Representative Marcoleta, no, ang kanilang ginigipit. Committee at pinigilang magsalita sa plenary debate ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa inilabas sa pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or INC, ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. Ayon pa sa kanilang naging komento, kami mga INC member ay tahimik lang at nagmamasid. Grabe na talaga ang panggigipit nila kay Marcoleta dahil lang basta kinontra sila at di na nakaporma sa kanilang mga hearing dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may paninindigan at hindi na sisilo sa pera. Wala na talagang to sa hulog na tumba. Hindi pa nakontento sa pera na pinatalsik ang tanggal pa talaga si Congressman Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong kongreso. Pag hindi kaalyado, tanggal agad. Tandaan namin lahat ng mga INC ang ginagawa ninyong panggigipit at pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa kongreso. May hangganan din ang lahat ng yan. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa ngayon nga magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Congressman Marcoleta. So yan, speaking of panggigipit, no, mga kabayan, ito may share lang po ako. It is not related dito. Pero ito, nakita ko kasi kanina, i-share ko saglit lang to mga kababayan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ganito pala, may ganito palang nangyari, no. Ito si Secretary of Finance Ralph Recto, mga kababayan, ay sinasabi niya dito na sa pamumuno, no. Ito, teka lang, i-zoom in natin para mas medyo makita nyo rin, no. Yan po mga kababayan, sabi niya po, pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan, nako, meaning in the history of the Philippines, na itala sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ako, pinakamataas ang kita sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Maniniwala po ba kayo?
Mamaya, ano natin, relate natin ha. Iko-connect po natin yung sinasabi niya sa katotohanan. Or I mean, sa reality. Diba? Parang hindi kasi nagko-connect, hindi nagtutugma yung sinasabi niya sa mga nangyayari. Diba? Sabi niya po, basahin ko muna yung sinasabi niya. I am happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.23 trillion, surpassing the full year target of 4.27 trillion. Yan po sabi na. Sabi pa po niya, as a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%. The highest in the last 27 years. Ba, palakpakan po natin. Sila nga talagang sila ang nakahit ng history record, no? Philippine record. Hindi naman ito world record eh. Iba po kasi yung world record nila. Diba? And our emerging non-tax revenues for 2024 are expected to reach 606.6 billion, the highest ever record. Nako. Yan, puro sila, yung balita na Recto, no? Yung announcement po ni Secretary of Finance Ralph Recto, yung announcement niya po, puro pataas po, puro progressing yung kita ng Pilipinas. But Ito po yung sitwasyon natin, mga kababayan. Pasensya na po kayo kasi nakita ko lang po kanina, no? Ang tanong nga dito, kung malaki ang kita ng ating bansa, sinasabi mong first time in the history of the Philippines na malaki ang kita, no? Bakit utang kayo ng utang? Diba? Parang hindi nagtutugma. Kung malaki ang kita natin, bakit kailangan nyo pang umutang? Diba? Yun po yung question eh. Malaki naman palang kita, bakit utang kayo ng utang, nagbenta pa kayo ng gold? Para para lumaki yung kita. Yun siguro. Yung gold siguro natin. Yung gold reserve siguro natin, yung nagpalaki sa kita ninyo. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Pasensya na kayo. At ito na, ibalik na po natin dito sa video. Eto. I-comment nyo na lang po yung comment nyo kay Ralph Recto, mga kababayan. Hindi na talaga makatao ang ginagawa ng mga mambabatas. Correct. Lalo pa sa sikat ng araw na pera-pera na lang talaga lahat yan sa Kongreso. Kung hindi ka nila kaalyado ay babalikan ka talaga at iipitin ka para lang makuha ang gusto nila. Kaya ngayon kami mga taga-INC ay tatandaan namin ang lahat ng ginagawa niyong mga kabulastugan dyan sa Kongreso. Hindi naman kayo dyan forever sa posisyon na yan. Kukupas dyan kayo dyan. Kaya maraming salamat kung Marcoleta. Ikaw lang talaga ang nag-iisang may tapang na umarap sa mga buhayang ganit sa pera at kapangyarihan. And kung matatandaan ng 2016 ay binuhat siya ng Iglesia ni Cristo bilang Vice Presidente ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maging itong nasabing 2022 election ay binuhat din siya ng Iglesia ni Cristo at dahil nga ay number 1 sa mga iglesia ang nasabing unity or pagkakaisa na siyang naging plataforma ni Vice President Inday Sara Duterte at ang Mangga nga, mga kababayan, kaya ganyan ang ginagawa. Mangga po. Ibig sabihin, manggagamit po. So, as long as ginagamit ka nila, no? Magiging mabait yan sa'yo eh. Magiging mabait sa una. Pero, eto ngayon, di ba, nakikita na po natin yung totoong kulay, totoong pagkatao, totoong ginagawa ng administrasyong ito. At hindi po yan nawawala. Hindi po yan pwedeng isang tabi lang ng INC. Kasi alam naman po natin, di ba? Binabalita naman po yan na straight talaga kung ano po yung kagustuhan nila, yun po ang mga binoboto ng mga members. May tawag po diyan eh.
Basta i-comment nyo na lang. Nandito na sa dila ko pero hindi ko lang ma-pronounce ng maayos. No? Well, anyway, eto, pakinggan po. What I'm trying to point kanina, kaya pinutol ko is mangga, di ba? Yung sinasabi kong mangga. Mangga po ang mga Marcos. Kaya sa susunod, wag na po tayong pabudol kung sino man po sa kanila ang tumakbo ulit. Kasi sigurado po tayo, hindi po ito titigil. No? Hindi po yan titigil sa politika. Oh. Ano yan eh, parang ano nila yan eh, negosyo na yan. Negosyo na po nila yan eh. Buti sana kung negosyo nila, politikang politiko talaga, pagtulong, di ba? Hindi eh. No? Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong kasagsagan ng election 2022. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan na mga INC member na bakit nila binabastos di umano ni Marcos administration at nainang mambabatas itong si Congressman Marcoleta. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga INC member, ay tila'y hindi ito katanggap-tanggap. Kaya naman ngayon ay matapos ang pagpigipit at pagtatanggal nila kay Congressman Marcoleta ay nagkasundo na ng lubusan ng mga nagkausap pa at sabay-sabay humaras sa plenaryo debate ng Kongreso sina Representative Marcoleta at Vice President Inday Sara Duterte dahil nga ay parehas sila ng pinaglalaban at para sa tama. Di gaya di umano ng mga buhay ang mambabatas sa Kongreso na para lang sa pera ang pinaglalaban at ganit pa sa kapangyarihan. Kaya naman dahil dito ay hindi na napigilan pa ng kanyang sarili na magbigay ng kanyang hinaing at komento sa isang kilalang political commentator. Ayon pa sa kanilang official post, nagdrama pa talaga sila about transparency and accountability na kesyo kailangan tanungin si Vice President Sara tungkol sa mga notices of disallowances ay sos as if OVP lang ang may NOD. Kaya ayan tuloy nung pinatawag ni Congressman Marcoleta ay ibang mga opisyalis na may NOD rin biglang naalala ni Kong Jowa na hindi na pala member yung representative na sa party list at di pwedeng mag-utos sa committee. Pag Vice Chair So, mga kawan, speaking of transparency, naglabas po ng pahayag itong si Representative Saldico, no? Sinasabi niya po na although wala namang ginawang audit pa dyan sa AKAP na yan, but still, he is saying na 100% no corruption sa AKAP, no? Ang intention lang daw nito ay uplift, no? Yung ating mga kababayan, no? Iangat ang kanilang pamumuhay. Sana all, di ba? Sana ganun ang nangyayari, pero hindi po yun ang nangyayari. At sinasabi niya pa, mga kababayan, no, kung sa kanila 100% no corruption, dito naman po kay Vice President Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, inaudit na yan ng COA. DepEd, inaudit na ng COA. So, no problem, no? Wala silang nakitang anomalya. But then, sinasabi pa rin ni Representative Saldico, sa pamumuno daw ni Mayor Inday nung mayor pa sa Davao, pagiging department head or secretary ng Department of Education at pagiging vice president ng ating bansa, 100% daw corruption. Naloko na. No, kung sino patuloy yung inaudit ng COA at sinasabing walang korupsyon, parang bumaliktad yata ang utak ni Saldico. Sinasabi niyang 100% corruption, ibig sabihin walang hindi napakinabangan ng taong bayan. Samantalang yung AKAP, kitang-kita mo na wala pa rin. Nako po. chairman ka, member ka rin ng committee, alangan naman yung vice chair nagmamando sa mga miyembro pag wala yung chair, tapos di naman siya member, pero pwede kang member kahit di ka vice chair. Kaya Chairman Chua's conclusion that Kong Marcoleta's removal as vice chair automatically remove him as a member of the committee is not logical, lalo nang wala naman nakalagay o nabanggit sa desisyon sa pagpapatanggal kay Marcoleta bilang vice chair na tanggal din siya as member. Hashtag we deserve better. Di pinagsalita si hashtag Marcoleta sa plenary, ngayon inalsan ng posisyon ng isang committee. End quote.
Magandang araw mga kaibigan. Pagising ko ngayong umaga, yung subscriber ko from Osami City, nag-text siya sa akin. Sabi niya, Sir, ayon kay Master Judia Vlogs, fake news yung kumakalat na may panibagong virus outbreak sa China. Gipakalat lang yun para pigilan o takutin ang mga tao na gustong mag-attend sa INC rally. Sabi ko, hala, meron bang ganyan? So, sinearch ko ngayon sa Google, ano ba itong balita na mayroong virus na kumakalat sa China, na baka maging COVID-19 na naman. So ito, sa UNTV, yan na nga ang pinag-uusapan. So, pakinggan natin itong balitang ito sa UNTV at magbigay tayo ng reaksyon. Totoo ba na may virus na kakalat na naman sa buong mundo at anong kinalaman nito sa INC rally sa January 13? Isip ko, yun ang narinig ko. Yung sa China nga, tsaka napanood ko rin. Kahit hindi pa kumpirmado, pinakita na napanood ko na sa China sa Facebook. Talagang paghahandaan natin yun. Sa ayaw at sa gusto natin, darating talaga yan. Yan ang prediction Maraming nababahala sa pagkalat ngayon sa social media ng isang umano'y panibagong international health concern o outbreak. Ito ay ang sinasabing paglaganap ng human metapneumovirus o HMPV sa China. Gaya na lang ni Liwanag Tolentino na pinaniniwalaan ang post na nakita niya sa Facebook. Labis ang kanyang pag-aalala dahil naranasan ito ang hirap noong nagdaang COVID-19 pandemic. So yan mga kabayan, pinagbasihan po isang post sa Facebook. Nako. At saka itong mga mainstream media, no? Ano agad sila kinover agad nila. Parang it's already a big thing agad. Without any verification kung totoo ba o hindi. Bali, chismis lang po ito mga kabayan. Ito pong nakikita ko. Tama po yung sinasabi kanina na it is possible to para mapigilan, no? Yung rally ng INC, no? O, yan ang unang posibleng dahilan. May naisip pa akong pwedeng maging dahilan, mga kabayan, no? Bukod sa AKAP, 'di ba? Kasi pag may pandemic, diyan unang lumabas yung ayuda. Now, pag ito naging pandemic din, mga kabayan, negosyo na naman 'to. Diba? You know what I mean? Ngayon nga, walang pandemic, kaliwat ka ng ayuda. Paano pa kaya kung magkaroon ng pandemic? No? Baka triple ang maiayuda nito. Imbis na magkano ngayon yung AKAP? 26 billion. Baka maging 1 trillion yan, mga kababayan, pag nagkaparoon ng pandemic. No? O yun pong naisip ko yung pandemic, kasi sinasabi, diba, baka magkaroon ng outbreak. Bukod po yan sa INC rally, para nakot nila, maaaring plano rin nilang mag-ayuda ng ayuda. Hindi ma-stop yung ayuda. For them to kumita. Kikita talaga sila sa ayuda, mga kababayan. Yan pong naisip ko. Kaya makareview natin, ano pong naisip niyo about dito. No? Dito po sa itong bagong virus na ito. Gawa-gawa lang ba sa tingin niyo? Or makatotohanan to. Although dyan lang po nila nakita sa post sa isang Facebook post, no? Pero dapat bine-verified muna itong mga mainstream media na ito bago nila ipakalat. Ang lumalabas, talagang tinatakot lang nila ang taong bayan, no? Tinatakot lang po nila. Dapat confirm. Kasi mainstream media kayo, buti kung mga vloggers lang kayo. Diba? Kayo kasi may mga source kayo to verify if the information is true and authenticated, di ba? Para at least mabalita nyo man yan. Di ba? Talagang mga ano rin kayo, bayaran. Diba? Diyan yan kasi nagsisimula sa mainstream media. Siyempre, paano malalaman ng taong bayan, di ba? Paano nila malalaman na mayroon palang outbreak? Siyempre, sa mainstream media. And I think mainstream media is being used. Yan opinion lang po natin being used. Ayan. In dissemination
in dissemination of such information. Okay? Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.